Church, He deserves all the glory. You are beautiful beyond description, too marvelous for words.
Let's just offer this to Him that we love Him. And we lift our voices to praise Him. To
with a love that never fails, never gives up, and it never runs out. Yes. Even when we fall short, your love remains to each and every one of us. Even when we are weak, you are faithful. Today we choose you again, have our hearts, have our lives, have everything. We surrender everything to you, Lord. Our worries, our plans, we just surrender everything. May we not just sing I love you, but live it every day. We love you, Lord. Be the center of our Sunday service today, Lord. We love you and just glorify your name and yours alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Are we all blessed? Amen. Napaka-ganda po ng praise and worship po natin today. Before we go po for our announcement, meron po tayong, ito po ay ating special day today since we celebrate Valentine's Day. And alam po natin na ang ating Panginoon ang unang nagmahal sa atin bago tayo nagmahal. Amen po ba? And sabi nga po sa na may nakita ko sa Facebook na February 14 is not the only day that we celebrate Love Day. It should be every day. Sabi nga po sa John 3:16 po ba na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish and have everlasting life. Amen po. And ano po, bago po tayo mag-umpisa, sabihin niyo mo muna sa inyong, sino pong nagkakape dito? Taas ang kamay. Kape. Okay. Ako, so I think lahat po tayo ay nagkakape. So mga nanay, sabihin niyo nga po sa inyong mga partner, kape ka ba? Kape ka ba? Kasi gusto kitang kapiling. Mga tatay, sabihin niyo naman, Kape ka ba? di-cap ka ba? Di-cap ka ba? Kasi di ka pagpapalit. So, bago tayo Ayos. So, moving on na po tayo sa ating announcement. Meron po tayong Bible study throughout the week, every Thursday, sa Zoom, care of Pastor Joey. Nag-start po ata ng 8 o'clock. And every Sunday naman po sa Castillo Residence, which sa bahay po, lead by Pastor Gladys, and nag-start po ng 6 o'clock in the evening. And every first and last Monday naman po, kila Tatay Nelson, care of Pastor Sam, nag-start po kami ng 7:30 in the evening. And without further ado po, introduce na po natin ating tatayo sa araw na ito para i-deliver ang message po ng ating Panginoon, si Pastor Sam Lasornia. Sam Melby. Kahawin naman. Ariel. Thank you, Kuya John Lloyd. Praise God. Happy Hearts Day po sa bawat isa. Minsan pa, tumayo po tayo at minsan pa, batiin natin ang bawat isa. Yakapin po natin sila. Sabihin natin, I love you, the love of the Lord. Ayan, praise God. Praise God. Yes, so na to. Mga artista. Amen.
Amen. Without further ado, handa na po ba kayo sa salita ng Diyos sa araw nito? Amen. Good morning, church. Good morning to our Lord Jesus Christ. This is our theme for today. Oh, no, this is different. Hold on. The other one. Praise God. Ayun. No, this is different. Anyway, mag-tease muna tayo sa... Wala po tayong projector ngayon. Mali po yung naisip ko. Sorry po. Anyway. Yeah. It's alright. Okay, the title of the message is Living Water from Within You. Alright? Sabihin natin, Living Water from Within You. Living water from within you. Amen, amen. Sino po yun? Living water. Si Jesus Christ. Amen? Si Jesus Christ. Yeah. So, our God is a good God to us. Amen po ba? And once again, I know that some people celebrate Valentine's Day or Heart's Day, whatever you call that, and some do not celebrate this, and that's fine. Okay? And as a believers, we don't follow the traditions of this world for the sake of these people who don't know Christ yet. We use these moments in culture as a bridge, bilang tulay, to share the unchanging truth of God, that is the God of love. And this Heart's Day is not about yung mga ritual na ginagawa po ng mundong ito, not about culture or paganism. We are not here to defend the date. Yesterday is February 14 dahil araw ng mga puso. Ngayong buwan na ito is February. But we are here this February to redeem this opportunity as a believers. And we don't follow traditions for their own sakes. Ginagamit po natin ang buwan na ito, ang araw ng mga puso nito, it's an opportunity or moments na ito po ay bilang tulay para po i-share sa mga hindi pa po nakakilala ang katotohanan po ng ating Diyos ay pag-ibig. Amen. That is the truth of God's love. At itong katotohanan na ito ay mahal po tayo ni Kristo. Sabi mo sa iyong katabi, mahal ka ni Kristo. Ayan. So, naunawaan na po natin, bakit tayo nagse-celebrate ngayon sa buong mundo. Kailangan makiin tayo, ika nga para po tayo, maabot po natin sila. Sabi nga ni Paul, kung gusto kong kung Gentile, maging Gentile ako para maabot ko sila. Ang Panginoong Yesus nakisalo sa mga makasalanan, nakikain po siya para maabot po sila. Ganun po ang pagkakataon na ito para po natin maabot sila. Samantalin natin ang mga chance na to share the God of love to them. Sabi nga rito, opportunity to reach out to these people who don't know Christ yet at maunawaan po nila na sila din po ay makasalanan, gaya po natin. At kailangan natin lumapit po kay Kristo Jesus at sa ating pong buksan natin ang ating mga tahanan. Makikikain po ang Diyos doon. No? He will attend to our homes. He will attend to our meals. Sa kung itaas natin ang antas ng spiritual dito sa, ibig sabihin nito, Revelation 3:20, narito ako nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Kapag marinig ng sino man ang aking tinig, magbukas ng pinto at papasok sa kanya. Ako ay maghahapunan kasama niya
at siya ay kakain kasama ko, sabi ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay nakatayo ngayon sa ating harapan, kumakatok siya sa ating mga puso. Kung pagbubuksan natin siya, pakikinggan po natin ang kanyang tinig, ibubukas natin ang ating mga puso at papapasukin siya, tiyak makikisalo siya, mababago po tayo, at magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Hesus. Magkakaroon po tayo ng fellowship sa ating Panginoon. Hindi na tayo mag-iisa. Amen? Kaya na decaf. Ano ba yung Kuya Jom kanina? Decaf. Di ka pagpapalit yung isa. Kape. Lagi ka kitang kapiling. Ngayon, lagi tayong kapiling ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya ginamit ko yung ano mo ha, o, di ba? Kape. Praise God. So hindi na po tayo mag-iisa. Kapag binuksan natin ang ating puso sa Panginoon, ilan natin sa level of spirituality. Kaya ngayon, ito po yung pag-ibig po ng Diyos. Salvation never change, especially when we share the love of God. God, with this kind of occasion, a time when people are already thinking about love, about relationship and meaning. Kaya ipakita po natin sa araw na ito, mga Kristiyano, yung the greatest love of all na natanggap po natin, ang ating Panginoong Hesus, ang pagmamahal ng Diyos, ang tawag dyan ay agape love. Amen. Before we start, let us pray. Lord, salamat po sa inyong mga anak na patuloy niyo kong binibigay sa aming mga puso, O Diyos, yung kagalakan na patuloy na lumapit sa inyo kapag kami po ay nagpupuri, nag-faithfully shipping. Salamat, Lord, sa joy and gladness that you put in our hearts, especially to your word today, na maririnig po namin, Holy Spirit. Samahan niyo kami, kayo pong magsalita sa aming kalagitnaan, at arhaan niyo ang aming salita lamang maghari sa aming buhay. Pag-itago niyo po ako sa inyong banal na cross, kayo lang po may taas. Mag-glorify sa araw na ito. Pagpalaan niyo pong bawat isa na makikinig po ng inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, we say God is love. Man, but how come many people and some believers still feel unloved? Hindi po ba? Hindi mo naman ako kapiling eh. Babalik-tali ko na, Kuya Joe. Hindi mo naman ako love eh. Hindi ko maramdaman yung pagmamahal mo eh. Bitin eh. Kulang sa pag-ibig. Parang meron pong deficiency. Di ba? Kumbaga sa bata, pagkulang po siya sa nutrition, tawag doon? Malnourished. Yeah? Meron siyang nutritional deficiency syndrome. Di ba? Kulang sa vitamins, mineral, and protein. Ganon din po. Kung kulang sa pag-ibig, masasabi rin natin na may love deficiency. Di ba? May love deficiency syndrome. Parang kulang sa pag-ibig. Hindi masyadong nagmamahal. Hindi siya nakakatanggap ng pagmamahal. Just like little children. No? They don't feel love. Yung mga bata. Or not loved enough by their parents. Walang kamay-malay yung parents na yung palang anak, concern niya, hindi naman ako mahal ng papa ko. Pero hindi alam ng magulang yan. Diba? Nakakala ng magulang, sapat na yung binibigay niyang pera, sapat na yung binibigay niyang food and shelter, sapat na yung lahat ng gusto ibinibigay sa kanya. So akala niya, okay na yun. Pero ang nais pala ng anak, yung time na. Yung makapiling yung anak. Lalo din sa mag-asawa. Na-feel ng babae na parang hindi na siya tulad ng iba. Hindi ko na maramdaman yung love niya. O hindi pa naabot yung talagang pagmamahal ng kanyang asawa sa kanilang pagsasama. Ganun din sila lalaki. Ganun din yung mga magulang. Maraming hinanakit sa anak. Na minahal ng gusto ang anak, pero yung pagmamahal ng anak, kulang ang balik o suklit. Barya lang pala yung balik ng anak. Ganon din sa mga kakapatid, mga kaibigan, mga boyfriend, girlfriend, etc. Meron pa rin mga dissatisfaction po sa buhay. So, ano po yung effect kung kulang sa pagmamahal o love deficiency? Ika nga. Number 1, pwede nyo na isulat kasi hindi ko po nailagay. Inner or emotional, spiritual hunger and thirst. Ulitin ko po. Inner, emotional,
spiritual hunger and thirst. Alam niyo, pag bitin sa pagkain yung bata, ano po maramdaman niya? Gutom po, di po ba? Ganon din po sa pagmamahal. Yung tao na hindi na mahal ng sapat, para pong laging gutom sa pagmamahal, laging uhaw, hindi nasisiyan at laging may hinahanap. There is dissatisfaction, a feeling of deprivation, unhappiness, sadness, and even depression. And there is a depression, search for love, obsession, and even insecurities. Siguro, paano nung bata pa na kulang sa pagmamahal. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapunan kahit pagtanda na nung batang yon. Parang laging may gap, napilit pinupunan pero kulang pa rin. Kaya, napakahalaga ang bata ay mahalin. Sabi natin mahalin. Yeah, mahalin. Kaya mga family, ano ang unang ministry po natin? Mahalin ang ating family. Di po ba? Dapat sila ang una nating mahalin at ipadala natin ang pagmamahal sa kanila. At maramdaman po nila yun para paglaki nila ay hindi po sila kulang. Yung emptiness sa kanilang puso. Kaya may observation po rito na pag wala yung ama sa tahanan, yung mga anak na babae, anong gagawin nila? Naghahanap po sila ng tatay. Di po ba? They fall in love with the fatherly figures. They fall in love with a responsible man, may asawa man o hindi. Kasi kulang sila sa fatherly figures. Kulang sila sa pagmamahal ng ama. Kaya naghahanap sila sa iba ng aruga. Ganon din. Di po ba? Maraming naghahanap ng ganitong solusyon, na desperate acceptance and love for people. Ganon din po sa anak na lalaki. Kulay pagmamahal ng ina, maghahanap sila sa labas ng pag-aaruga ng isang ina. Kaya siguro maagang nag-aasawa yung mga lalaki. Pero ano po problema nito? Problema po dito. Dahil sa ganitong pag-ibig, that people seek is not always available, and it's always not enough and never be enough. Kaya may mga tao, nakaka-3, 5, 6 na asawa na hindi pa rin tumigil kasi hinahanap nila yung pag-ibig na yun sa isang tao, pero hindi po kayang punan. Kaya 1, 2, 3, even girlfriend, 4, 5, 6. Pero salamat po dahil may solusyon po ang mga ganitong kakulungan. That is the acceptance and the love of God in Jesus, His Son. Amen? Pero ang hirap naman isipin yan, ano kung mahalin ng Panginoong Jesus? Kaya ni Kuya Joma, lagi ko bang kapiling ang Lord? Pwede ba niya ako mabigyan ng magandang breakfast sa umaga? Pwede ba niya ako mapangiti? Di ba ba? Ano yun? So there is a deep connection if we realize the meaning of God's love, that they can lessen the distance of satisfaction and longing then with the grace of God. Pwede ma-close yung gap na yon na magkaroon tayo ng satisfaction and peace sa isang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya po yung kanina ang daming verses na nabasa. Tapos na po yung mensahe ng Panginoon. Dito na po yun. Ulitin ko lang po. Romans 5:8. But God demonstrated His own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Amen? Kahit hindi pa tayo nagmamahal sa Diyos, ang Diyos, minahal na po tayo kahit makasalanan pa tayo. Amen. This love that is demonstrated is one-way kind of love. One way kaya. Jesus is the way. Kaya nga, may unconditional acceptance. Pag nagmahal ang Diyos, hindi po siya nagmahanap ng kapalit. That is unconditional love. At ito po ang pagmamahal. Godly love ang dapat natin pong ipagpasalamat at mag-intindihan ang pagmamahal ng Diyos ay isang direction lang, one way. Hindi siya naghahanap ng love in return because God is God. Mahal mo siya o hindi,
Mahal ka pa rin po ng Diyos. Kaya nga, stubborn love, sabi ni Pastor Joey nung last time, reckless love. Sa tingin po natin, napaka-reckless po nun. Pero sa perspektibo ng Diyos, that is relentless love to us. That is unconditional love to us. Yan ang pag-ibig po ng Diyos. When Christ died for us, we receive Christ in our hearts. When we receive Christ in our hearts, then God is not our enemies anymore. God is our friend. God and us become children. Mga anak na po tayo ng Diyos. So makikita po natin itong sikreto ng agape love na to, the highest form of love. That is the lovely perfection by Jesus Christ. He loved even those who rejected Him. He forgave those who crucified Him. He gave Himself sacrificially, not because we deserve it, but because of His grace alone. Yun po yung relentless love, self-giving love. Kaya nga sabi rito sa John 13:34, love one another as I love you. Sabi ni Jesus, agape, one another as I agape you. This is not only brotherly or sister love or eros love, but this is agape love. This is the love that comes from God. Kaya makita natin yung sikreto ng happiness in loving, paghanda ka ng magmahal ng walang sukli. Hindi mo yung ini-invest po kasi. Kasi pag nag-invest po tayo, ang mangyari, naghahanap po tayo ng tubo. Di po ba? Kapag naturuan natin ang ating sarili na one-way love, na hindi ka naghahanap ng kapalit, lagi po tayong masaya. Even if they hate me, even if they don't forgive me, I'll reach out to them. I forgive them. I still love them and pray for them. Then you will have peace in your heart. Maging mapayapa ang puso po natin kung hindi po tayo naghahanap ng sukli para po tayo sumaya dahil ang Panginoong Hesukristo ay sapat na po para sa atin. Sapat na po para tayo po yung sumaya at gumalak sa ating buhay. Alam niyo po marami pong malungkot ang buhay kasi yung act of love, yung ginagawa po nilang through deeds. Investment po sa kanila. Bakit wala ka man lang gift sa akin nung birthday ko? Ikaw, tuwing birthday mo, may gift ako sa'yo. Di ba? Parang ang pera. Pero yun na lang nakakapagbigay. And you don't expect in return. If you don't expect in return, masaya ka pa rin. And that's a good sign. The love of God continues to love even people don't love back. Ang Diyos, lagi po tayo minamahal. Kaya sabi rito sa Romans 8:38 to 39, nabasa po natin kanina. Message of God. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor demons, present, nor future, nor any power, nor height, nor depth, or anything in all creation will ever to separate us from the love of God through Jesus Christ, our Lord. Dito po makita po natin na walang makakapaghiwalay po sa pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dito pa lang, isapuso po natin at mawawala lahat ng tanong natin ng Diyos o tanong natin sa Diyos na bakit hindi ako minahal ng nanay ko, ng tatay ko, ng kapatid ko, ng asawa ko, ng kamag-anak ko, ng boss ko, etc., etc. Dahil ang nandyan, ang pag-ibig ni Kristo na walang makakatanggal po sa atin. Pero marami pa rin nararamdaman nila na hindi sila mahal. Bakit? Dahil hindi sila nakatingin sa Diyos at iba po ang kanilang tinitingnan. Hinahanap natin ang pagmamahal na hindi naman kayang ibigay dahil sila po ay tao tulad din po natin. Ang pag-ibig ng tao ay parang tangki lang po ng gasolina yun. Pag mauubos, ipupuntak mo na naman. Mauubos ulit, ilalagyan mo ulit, pupunuin ulit para umandar. Ang pag-ibig ng tao ay humihina, lumalakas, minsan nagiging pagkahumuhi pa nga eh. May time na gusto mo na siya,
May time na ayaw mo na siya. May time na may candlelight dinner kayo sa bahay. May time rin na nagliliparan ng mga plato nyo sa bahay. May time din na gusto mo nang humilalay. May time din na halos silahin mo ng buntot, bumalik ka lang sa kanya. May time na gusto mong ilibing na siya ng buhay. Ganun po kasi yung pag-ibig ng tao. Up and down, come and go. So kung ganun ang taong magmahal, bakit maghanap pa ng pag-ibig sa iba na laging parehas lang naman, permanente? Kaya nga po, walang permanente po sa mundong ito. May nauuna, may nababalo, may nag-iisa na iiwan. Wala pong permanente rito. Minsan, sinumama ka sa amin, asawa ko! Bakit mo ako iniwan? Sama na ako sa'yo. Tapos may tumulak sa'yo doon, huhulog kayo. Sandali lang, hindi mo na ako ready, di ba? Ayaw pala, iyak lang pala. Araw mo na sumama. Wala pong permanente sa mundong ito. Pero kung nais natin hanapin ang permanenteng pag-ibig, ang Panginoong Diyos lang po ang makakapagbigay nito sa atin. Wala na pong iba. Wala na pong iba. So kung ang Panginoon matatagpuan ng pagmamahal na yon at matutunan natin gamitin yon, ay matatakpan ang pagkukulang sa atin po ng ating mahal sa ating kapwa at mapupunan po ito ng demand natin for love because the love of God is power and eternal, that nothing can separate us from the love of God through Jesus Christ our Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. So, pakiramdam natin, kulang tayo sa pagmamahal. So, kailangan ilipat natin ang tingin sa the greatest love of all, ang Panginoong Jesus. Kasi ano ba naman ang hindi niya kayang punuan ng pag-ibig? Siya po ang pag-ibig. God is the God of love po. God always love and God always present to love us no matter what. Talikuran man tayo ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, ng ating mga friends, di po ba? Magulang, kapatid. But God always love and God always present to love us. And we know that, church. Pero we go on this point that what benefit from this love? Our knowledge of God should get behind the head to get in the heart, to the heart. It must reach our emotions. Hindi lang yung belief or understanding with God. Meron tayo, pero meron din dapat tayong emotional relationship with God. And if you have emotional love with God, then you will feel His emotional love of God for you. Ano man ang kulang po natin sa buhay, mapupunuan po nun. Kaya nga sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pwede rin natin sabihin, no one comes to the God of love except for our Lord Jesus Christ. Di ba God is love? Father. So we can say also that the Father is love. No one comes to the God of love except for our Lord Jesus Christ. So, to receive love is the one way and teaching of Jesus because Jesus is the way to God to get love. Kung gusto po nating magmahal, that is loving, magmahal po tayo ng pamamagitan ng pagmamahal po ng ating Panginoong Yesus. Hindi po tayo naghahanap ng kapalit, hindi po tayo nanunumbat o nanunukat. Kasi pag nanumbat po tayo, nanukat po tayo, kulang na kulang talaga ang masusukat po. Kapag hindi ka makabayad ng buo, isusumbat po natin yon. Ano po ang ending? Frustration, loneliness. Yun ang pakiramdam ng mga mag-asawa, magulang anak, kasi ang hinahanap nila, hindi maibigay po sa kanila dahil kukulang. Kaya po minsan, nadadaya po tayo ng kaaway. Binabaluktot ng kaaway ang ating pag-iisip, pati yung definition ng love, nililihis niya yun kahit anong gawin po natin. Hindi po tayo sasaya. Ganun po ang kaaway kaya. The devil wants to give us wrong definition. He is a roaring lion. He is a liar. The devil wants us to give you wrong definition. At the end of the day,
You will not be happy but miserable because the devil is like a roaring lion seeking someone to devour. Makita po natin ang usapan ng babae. Dito po tayo mag-start sa Samaritan woman na ito. Balikan po natin ito. Ilang beses na po natin naririnig. Sabi dito sa John chapter 4, verse 10 to 15, Jesus answered, "If you know the gift of God, and who is that asks you for the drink, you would have asked me, and He would have given you living water." Sabi ng babae, "Sir, you have nothing to draw with, and well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our Jacob, who gave us the well and drank from himself? Also did all his sons and the livestock." Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I gave them will never thirst. Indeed, the water I gave them will become in them a spring of water welling up to eternal." Sabi ni Jesus, alam mo lang yung tubig na pwede kong, alam mo lang yung tubig na pwede kong ibigay sa'yo. Yung hinihingi mo, magkakaroon ka ng tubig na bumubukal, yung spring of water within you. Living water that within you, that you don't need a well anymore. Hindi mo na kailangan ng balong na umigib. That is within you. There is flowing water that gives you life. Sabi ng woman na ito, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and I have to keep coming here to draw water." Hindi na ako laging kumabalik dito para kumuha ng tubig. So far, akala niya yung tubig ang hinahanap ng babaeng yun. Yung bibigyan siya ni Jesus yung tubig doon. Pero hindi po yun. Sabi ng Panginoon, "Go, call your husband and come back." Sabi ni Jesus, "Bring your source of love." Yung inaasahan mong mabibigay sa iyo ng kaligayahan. Dalhin mo siya dito sa akin. Isinama niya po dito sa topic na ito. Call your husband. Jesus is all-knowing. He knows that. Sabi ng babae, "I have no husband." She replied, Jesus said to her, "You are right. When you say you have no husband, the fact is you have 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." Sabi ng babae. Para praise po natin. Sabi niya, ni Jesus, nakalan asawa eh. Ngayon, pang-anim, hindi mo asawa, kinakasama mo yun. So, kailan ka titigil? Ganun lang natin yung kwento para medyo makuha po natin. Kasi ang hinahanap mo, sabi ng Panginoon, akala mo may ibibigay ng asawa mo sa'yo. Sa asawa ka umaasa, naghanap ka ng ligaya. So, kailan ka titigil? Sabi ng Panginoon. Which is, getting water from the well, na kailangan ilang beses ka kumuha ng tubig dito, pabalik-balik, pero uhaw ka pa rin. Para praise natin, sabi ni Jesus, kung kilala mo lang ang kaharap mo, bibigyan kita ng balon, ng living water from within you. At hindi mo na kailangan ng ganitong uring tubig. Hindi mo na kailangan ng kani-kaninong lalaki para sumaya ka. Dahil sa iyong puso, kahit wala ang mga yan, pwede kang sumaya if you have this living water from within. Kaya sabi niya, "Bring me water." Here. Bakit niya sinali yung husband ng babae sa Samaritan na sa usapang ito? Ang tinutukoy kasi yung pagkauhaw niya at pagkabuhay sa pag-ibig. Kaya sabi ng babae, "Sir, give me this water para masatisfy ako." Pero sabi ni Jesus, "Bring your husband here." Lesson here is, the love of Jesus comes from within. Self-sustaining ang love ng ating Panginoon. Hindi po ito matutuyo. It never runs dry. Laging available ang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa atin. Kaya anong kailangan ng babae ngayon? Tubig, pera. Yung iba naman, kailangan nila ng mga bagay, mga kasikatan, kapangyarihan. At ang katapusan po niyan, gusto lang po niya talaga magmahal.
na gusto nila makapangyarihan sila para sila'y mahalin. Gusto nila ng marami silang pera para mahalin sila. May share nila ito. Gusto nila maging attractive po sila para sila'y mahalin. Gusto nila magkaroon sila ng attention. A cry for love, a cry for care, a cry for affection. But learning to know and feel the love of Jesus is the greatest love of all. Lagi po nating tandaan po yan. Pero kailangan ng wisdom para makita po natin yan. Sa akala po ng babae rito, kailangan niya ng husband, tubig sa balon. Sabi ni Jesus, hindi yun eh. Hindi pwedeng gawing sentro ng buhay mo ang mga mahal mo o ang mahal mo. Pero kung kilala mo, sabi ni Jesus, kung kilala mo ang living water, you will ask for it. Hihingi ka ng espiritu na galing sa Diyos na pwede kang masatisfy. May asawa ka man o hindi, may pera ka man o wala, may tubig ka man o wala, kasi di ka doon nakaasa sa kaligayahan na yun, kundi nakaasa ka galing sa ating Panginoong Hesus. Hindi po tayo nakaasa sa labas. Kaya po yung mga umaasa for fame, future, wealth, sa ganda, galing sa labas, mauubos din po yun. Pwede po mawala po yun. So kung kaligayahan po natin, yung asawa po natin, paano kung maagaw po siya sa atin? Matatakot po tayo. Di po ba? Yung iba, parang may narinig ako, hindi ka matatakot, di man siya. Hindi, matatakot po tayo. Di ba parang, pipigilan ko siya, mahal ko siya eh. Pero kidding aside. Kaya laging nagsiselos o nakabantay, di ba? Nakatakot. Pero yung iba naman po doon nakatutok sa mga kayamanan ng buong ito, nauubos din po yun. Kung ang pag-ibig naman ay salapi, hindi ka natitigil ng kamal ng pera nito. To the point of the loss of your dignity, your loss of your loved ones dahil nakatutok po tayo sa pera. Parehas lang po yung mga yan. Kailangan ninyo. At kahit na magsikap po tayo makuha po yung yaman ng mundong ito, mawawala din po yan, mauubos din po. Sabi ng Lord, hingin natin ang living water, indwell by the Spirit of God, then it will overflow with this beautiful thing at hindi ka na mauuhaw o magugutom because you will be satisfied with Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka na mauuhaw, hindi ka na magugutom. Si Jesus sapat na. Palakpakan natin ng Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Excited na ako magpa-photo booth namin. Ang ganda. Praise God. Salamat po sa mga anak. Anyway, ano pong effect? Pangalawa, mabilis na lang po ito. Medyo inano ko lang po yung una. Ano pa yung love deficiency syndrome? Anger or bitterness? Isa rin po yan Pagkulang sa pamamahal, nagagalit, may bitterness sa puso. Ito po yung sama ng loob na walang katapusang hinanakit at pagdaramdam na bakit onti lang o konti ang pagmamahal mo at hindi marami. Pag ganun po ang kaisipan po natin na hindi po tayo sasaya. Hindi sasaya ang taong habang buhay at lagi pong nabibigo po ito. Sabi nga, if we cannot change the world, then change your mind. Sabi natin, mind. Baguhin natin pag-iisip. By the renewing of the mind. Mas madali ang change the source of your love. Make it God the source of your love. Put love first. Seek love first. And the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Make it the God the source of your love. Pero pag inunahan natin ang iba kaysa sa Diyos, mabubuhay po tayo sa anger and bitterness. Hindi naman po tayo binabawalan ng Diyos na umibig. Huwag po tayong Hindi po tayo binabawalan ng Diyos magmahal. Magmahal tayo ng magmahal at may balik sa atin. Natural lang po yun. May balik. Hindi naman po tayo binabawalan nun. Pero if you don't expect in return, masasaya po tayo. Sabi nga rito sa Luke 6:32, if you love those who love you, what credit is that to you? Kung minamahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, anong credit nun sa'yo? Anong pakinabang nun sa'yo? Even sinners love those who love them. Kahit yung mga kasalanan,
nagmamahal din sila sa nagmamahal sa kanila. Ang sinasabi ni Lord dito, love those who don't love you. Love those who don't love you. Ibigin po natin ang hindi po kaibig-ibig. Love those who don't love back. Forgive those who don't forgive us. Forgive those who hate us. Kung mamahalin mo lang po yung nagmamahal sa'yo, ay hindi mo na kailangan maging lovely. Para gawin po yun dahil kahit yung sa sanlibutan, nagmamahal din po sila. But love goes beyond that. It says, love your enemies, do good to them, expect nothing in return. That is the way of Jesus, and that is a very deep teaching. Pag-aralan po natin sa susunod. Kaya hindi na nila ma-discover yung mystery of God's love because loving to them is an investment. Ang investment po. But when you learn to love without expectation, then you will know the joy that God has for you. Meron kasi mga tao, mabait lang po sila. Kung mabait ka, din sila sa iyo. Pero ang tunay na mabait, kahit ginawa ng kabaitan, mabait pa rin sila. Kahit ginawan ka ng masama, mabait pa rin sila sa iyo. Nature yun eh. At nais ni Jesus na magkaroon tayo ng loving nature tulad ng kanyang love. That is agape love. Na hindi nakakaasa o umaasa sa sukli para sa kanya. Kaya nga itong babaeng balong ito, kahit 5 po yung asawa po niya, kulang pa rin. Kaya ang solusyon, magmahal ka kahit hindi ka ibig-ibig. Find joy in loving just like Jesus. At yung pangatlo, ito na po, matapos na po tayo, endless search for love. Nagkakaroon ng deficiency kasi endless, walang katapusang naghahanap ng pag-ibig. Tulad ng babae, example, nakalima siya, ika-anim, pero hindi pa rin siya masaya. It could be frustrating kung gano'n, di po ba? So, what is the fear of love? Then search and find the answer, why I am not loved enough. Tanungin po natin sarili po na, am I lovable? Baka naman mahirap din ako mahalin. Baka naman malupit ako o sobra ako mag-demand. Baka naman hindi tama yung hinihingi ko o kung wala akong makitang mali sa sarili ko, which is impossible. Very impossible naman na hindi natin makita yung mali po natin. But ask what is wrong with us. What is wrong with my mother? Ask them. What is wrong with my brother? What is wrong with my sister who did not love me? What's wrong with the people? Why they don't love me? Maybe there's so many reasons siguro nung time na yun. May problema yung magulang po natin, kinakaharap, nalugi yung negosyo, hindi po tayo maharap nun bilang anak. Wala po silang oras sa atin. Nagkataon lang yun siguro, kaya feel natin hindi tayo mahal. Pero may rason sa bawat nangyayari po sa buhay natin. If you ask those questions, you will get an answers. That you will have more understanding and you will be more forgiving if you find that answer. Bakit kaya ganun? Mas mahal ako ng asawa ko pero di ako masyadong maramdaman yung mahal niya. Baka naman kasi tinikot mo noon, tinutukan ng shotgun ng tatay mo, kaya baka ka, hindi ka talaga mahal dahil pinikot mo, di ba? Di po ba? Kaya, mahirap po yun eh. May questions sa bawat, tanong po natin. Understand why search for love fails. Ephesians 4:31-32. 4:31-32. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, slander, as well as all those types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Makita natin dito ang pagmamahal, papatawad ng Diyos sa atin. God is the model of love. Nagpapatawad po siya. Nagbibigay at nagmamahal po ang ating Diyos. So for us, let us forgive people for not loving you back. Kung meron po tayong nararamdaman, sama ng loob, dahil you deserve to be loved more than them, then let us forgive now. Don't wait for tomorrow. Makakalaya po tayo pag nagpapatawad po tayo sa mga kapatid.
Yung hindi na ibigay ng pag-ibig noon, na hindi yun maibigay, hindi maibalik, hindi lang po maibabalik ng panahon po yun. Useless na po na maging bitter po tayo doon sa nakaraan. Be free because Jesus set us free. Jesus set us free. Sabi mo yun sa katabi mo, Jesus set you free. Amen. Proverbs 10:12. Hatred stirs up conflict, but love covers over all things. Or love covers the multitude of sins, sa ibang translation. Bakit po tayo pinapatawad ng Diyos? Dahil mahal tayo ng Diyos, binubura ng pag-ibig ang ating mga kasalanan. So kung tayo po ay nagpapatawad, then sino ang lalaya at sino ang gagaan ng pakiramdam? Tayo po yun. Kung pipiliin po natin di magpatawad at magdamdam, sino pong lulungkot? Tayo rin po yun. Kaya sabi ni Jesus, ang ibibigay ko sa iyo ay living water from within you. So ikaw pa rin ang gagawa ng paraan. Choice mo pa rin. Binigyan po tayo ng free will ng Lord na sumaya. Ito ay galing po sa loob po natin. Hindi po dependent po tayo sa ibang tao para po tayo sumaya. What they give or not give, but it is dependent in our character. It is dependent on us in our character, attitude, and our spirit. And it's not under control of others. It's under your control. And as, sabi nga kung under sa aking control, then I will ask God. I will ask God and I will receive. If it's under my control, I will find and I will search for it. I will seek and I will find. And then, if this is my choice, I will knock and the door will open to us. Depende po sa atin yan. Kung gagawin po natin yan. Jesus said, Matthew 11:28, come to me, all of you who are labor or heavily laden, and I will give you rest. Kapahingan. Magpahinga po tayo sa Diyos. Mapapahinga tayo sa walang humpay na pag-ibig na hindi naman nakikita o di maaasahan. Just love anyway. Love anyway. Mapapanatag po tayo, mapapatawad ka na lang, at mapapanatag ka. Kasi pag sinabi mo na, mahalin mo ako kasi mahal kita, paano kung hindi ka niya minahal? Mabibigo ka lang. Then just love anyway. Forgive anyway. That is love. That is agape love that we have from Jesus. Kaya kaisipan natin, reckless love yun If they don't love me, love anyway. That's reckless love. But that is unconditional love when we put in God's perspective. Palakpakan natin ang Panginoon. Malapit na pumatapos. Ito po yung definition ng love, di ba? 1 Corinthians 13:4 to love is patient, love is kind. Doon pa lang sa dalawang po yun. Worldly love will say, I need you to satisfy me. I need you to make me happy. I need you to give me more money. I need you to give me more pleasure. Sabi nga, I love you. But the truth is, if you don't love me, you only need me. But we can say that, I need you because I love you. But that is very different. When I say, I love you because I need you. Mahal kita. Kaya kailangan kita. Hindi yung sa kabila na I need you. Kaya mahal kita. Mali po yun. So 1 Corinthians 13:68, love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protect, always trust, always hope, always persevere. Love never fails. This love will happen in one way. Only if this is not seek love in return. Yan ang sikreto para tayo sumaya. Magalak doon. Sa context na ito, na paano po tayo magmahal ng totoo. Sa mga magulang, tinaguyod ng ating mga anak. At salamat kung sila ay magsuporta po sa atin, yung mga anak po natin. Na salamat kung sila po ay tatanaw ng loob po sa atin. Pero, kung nagkulang po ang mga anak po sa atin, at nakapag-asawa po sila, yung iba, at hindi na po nila maibigay yung balik sa atin, tayo po mga magulang, mahalin pa rin po natin sila. Para masaya at mapayapa po tayo.
Eh kung susumbatan po natin ang ating mga anak, magtatanim tayo ng sama ng loob, mahirapan po tayo. Tanggapin po natin sila. 1 John 4:8, whoever does not love does not know God because God is love. Pag sinabi mong I love you, meron din naman yung you don't insist in your own because love does not rejoice in wrong. Kasi ang tunay na pag-ibig din naman ay nagpaparaya at nagsasakripisyo. John 15:12, my command is this, love each other as I love you. Yung si Peter denied Jesus, but Jesus still loves him. Even Jesus was hung on the cross. He still prayed na, Lord, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. They do not know what they're doing. Di po ba one-way love yun? Kahit hindi nila mahal si Jesus. Yung mga Pariseo ito, kaya pinako dahil nagalit sila kay Jesus. Pero sabi ng Panginoon, Lord, patawarin niyo sila. Hindi nila alam kanilang ginagawa. That's one-way love. Jesus did not expect in return. Kaya sabi ng Panginoon, love others as I love you, so you will have joy, you will have living water flowing from within you. Kaya sabi ni Jesus, love your neighbor as you love yourself. Kung mahal na po natin ang ating sarili, then mahal mo din dapat ang iba. Love them in the same way that you love yourself. And as couples today, let us be reminded again that you love them, you love your partner because the agape love is within you, na hindi po mauubos ito. Just like Jesus, you love them unconditionally, that is agape love. If you love them unconditionally, you will be satisfied, you will never be thirst again. There is joy and peace and happiness in your heart. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Before we close this prayer, katayin po natin yung kanina, maganda po yun. I love you, Lord. Amen. Pamanang po na natin Joseph. Tayo pong lahat ay tumayo at katayin po natin ang kantang. Praise God.
presensya po tayo ng Diyos. Let us come sa presensya ng Panginoon. Ask ourselves today, once again, church, tanungin natin ating sarili, Lord, do I feel unloved? Do I feel na parang may kulang sa buhay ko? Panginoon, let us seek answers from God today, church. Seek an answers to God. Lord, maybe I have full of hate in me, full of unforgiving in me, full of bitterness in me, oh God. That's why maybe I feel unloved. If I feel that, Lord, forgive me, oh God. Forgive me, Lord. Today, once again, Lord, I give it all to you. I give it all to you, Lord. Sinusuko po wala ito sa inyong Panginoon. I lay down all my burdens to you. If I have this kind of feelings in me, I go back to you. As you said, Lord, come to me who are weary and heavily laden, burdened, and I will give you rest. I give it all to you, Father God. Lord, I need your love. Unconditional love. I need this love that it's one way that I don't expect in return, oh God. Even if they don't love me, even if they don't forgive me, oh God, I'll still love them, still forgive them, oh God. Because you are, Jesus, is the best example of love that we need, oh God. Kailangan po namin ang pagmamahal na ito. Lord, naipadapon po namin. Even though everybody will turn their back to me, oh God, I'll still love them. My heart is always there, oh God, to love them. Open arms to them, Father God. Lord Jesus, we thank you, Lord God, sa pagmamahal niyo po sa inyong mga anak. Salamat, O Diyos, sa inyong mga salita na narinig po namin sa araw na ito. Tunay nga na kayo po ang Diyos na hindi nagbabago sa amin. Nagmamahal sa amin. Minsan hindi namin maibalik yung pagmamahal namin sa inyo, O Diyos. Pero maraming salamat, napakabuti nyo. Mahal nyo pa rin kami and you never stop loving us, O God. You never stop loving us. In spite of our sins, insecurities, in spite yung mga kakulangan po namin, O Diyos. Lord, hindi po kami perfect, Father God. Lord, basahan na po kami sa inyong harapan. Panginoon, walang-wala po kami. O God, kailangan namin ang pag-ibig niyo, O Diyos. Lord, patuloy niyo po kaming baguhin araw-araw, Panginoon. Tanggalin niyo po ang mga pride nito sa aming buhay. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang mga hate nito sa aming buhay. Tanggalin niyo po, Panginoon, yung mga unforgiving spirit na ito sa amin para kami patuloy na makalapit sa inyo, makalakad po sa inyo, Panginoon. Makasunod po sa inyo, O Diyos. Father God, salamat, O Diyos, dahil namatay po kayo sa amin. Kahit kami po ay makasalanan. Lord, we don't hindi po namin deserve, O God.
Pero salamat, Lord, sa grace ninyo. Nakakaat kami dapat ang maipapuro, pero kayo ang naipapuro, Panginoon. Salamat sa pagmamahal nyo sa araw na ito. Naway manatili ang pagmamahal na ito, nilagay niyo po sa amin. The spring water, the living water from within, O God, which is Jesus Christ, that is in our hearts, Father God. We thank you, Lord. Bless your people today. Ano po ang mga pangangailangan po ng mga kapatid po namin sa araw na ito. Emotional man yan, physical healing, financial freedom, Father God, emotional, even spiritual, the mag-level up yung faith po na Lord, ibigay niyo po sa kanila sa araw na ito. Tugunan niyo po ang kanilang pangangailangan. Father God, salamat po sa fellowshipping na ibinigay niyo po. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa katagumpayan ng gawain ito. Marami pong salamat. We love you, Lord. Sige po, sigaw natin. We love you, Lord. We love you, Lord. Marami pong salamat. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang buti-buti niyo, Panginoon. Napakabuti niyo. Salamat sa inyong pagmamahal, O God. We love you, Lord. We love you, Lord, O God. Lord, we thank you. Tanggapin niyo paburit pa sa salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat ng mga minahal ng Diyos ay sisigawan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Amen. Ang sarap po pag-usapan ng pag-ibig. Ano po? Sino po dito ang in love? Taas ang kamay. Amen. Lahat tayo in love. Lahat tayo nagmamahal. Sinong nagmamahal sa Panginoon? Amen. Hallelujah. And pag pinag-uusapan po ang love, alam niyo po, love is something that we don't just say. It's something that we show, something that we do. Hindi lang po yun sa salita, kundi sa gawa. So ang ating Panginoon po, John 3:16, For God so loved the world that He gave. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Panginoon sa atin na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Nagbigay po ang ating Panginoon. At tayo po, on our part, tayo rin po ay nagbibigay sa ating Panginoon. Nagbibigay tayo dahil mahal natin siya. Dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Dahil alam natin na ano man ang ibigay natin sa Kanya, yun ay galing lamang sa Kanya. Wala po tayong, kung ano man meron tayo ngayon, lahat po yun ay galing sa Kanya. Amen? And we give because we love God, because we love His church, we love His work, and we love others. Kaya po tayo nagbibigay sa ating Panginoon. So, ito po sa ating tithes and offering. Ang abide po, we have 2 ways to give. Pwede po tayong magbigay. We have our offering box at the back. And yung pong gustong mag-sell or PayPal, you can i-address po ito sa donate@abidecf.com. And all offering to Abide Christian Fellowship is tax deductible po. And make sure all checks are payable to Abide Christian Fellowship. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na binigay mo sa amin ang pagkakataong magbigay. Marami pong salamat dahil kami ay may assurance, Panginoon, na mahal niyo kami, O Lord God. Thank you that you are a God of love. And Lord, we believe, Lord, that we can love we cannot love without giving, O Lord God, and we can give without loving, Lord. Pero Lord, dahil mahal ka namin, kami po, Panginoon, ay nagbibigay sa inyo. And Lord, this offering that we have, Lord, use it for the furtherance of your kingdom, use it for your glory, O Lord God. And Lord, dalangin namin that you bless all your people, O Lord God.
even those who are unable to give but have the desire to give. Enable them, O Lord God, and bless them, O Lord. And we pray, O Lord God, na ang pag mga ibinibigay namin ito, Lord, ito po ay nagmumula sa aming mga puso, Panginoon, not out of compulsion, not out of obligation, but because we love you and we want to obey you and we want to worship you. Pagpalain mo ang mga pagbibigay na ito, Panginoon. Multiply it just like how you multiply the bread and the loaves and the bread, Panginoon. And Lord, we pray that you'll open the floodgates of heaven and pour out so much blessing to your people that they cannot contain. Siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. And Lord, we believe, O Lord God, that you are the source of all our resources, that you are our great provider, our ultimate provider, and that you'll be in the center of our lives every day, Panginoon. And we love you and we thank you. This we pray in Jesus' name. Amen. Woo, are we all blessed? Everyone say amen? Amen. Aren't we all blessed that we get to know love? Because God is love. And it's what it says in 1 John chapter 4 verse 8. It says, whoever does not love does not know God, because God is love. Can we all stand up for our closing prayer and bow our heads? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this day that we get to celebrate your love. Thank you for the opportunity to celebrate it with you in your presence, with your Holy Spirit. Thank you, Jesus. We thank you that you found us from the pit of darkness. You found us where we were, and we just wanna thank you, Jesus, for your grace, for your love, for your guidance, Lord God. And we thank you for the love that is so indescribable, and that we get to know it only from you, Lord God. Lord Jesus, keep us united in love, rooted in grace, and focus on the mission that you've given us. And when we go to this week, Lord God, guide us with our every step. May we walk in step with your Holy Spirit and reflect your love in everything we do. Bless us, O Lord God, and keep us all safe. And we just want to give you all back your glory, all your praise, your honor. In Jesus' name we pray. Amen.